Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, March 18, 2024 at nag-bounce naman yung index natin. No? So nag-close tayo 0.45%. Pero umabot tayo kaninang umaga ng more than 1% na bounce. Kasi nung Friday, naggalaw natin, di ba? Medyo malakas po yung drop natin. Umabot tayo ng more than 2%. So nagalisan kasi yung mga malalaki na investor. So matakin mo yon, ang laki na lumabas na foreigners sa market natin, more than 4 billion. So hindi na kasi tayo makaalis dito sa 7,000 level. Tapos kanina bumalik ng konti sa 6,900 pero at the end of the day, so nag-close pa rin naman tayo na actually nauntog pa nga tayo dito sa MA20, MA9 ng pinaka-main na index natin. So medyo hindi pa rin maganda yung pangitain niya kahit na medyo malakas yung bounce ng ibang blue chip na stocks natin kagaya ni Metrobank, umabot siya kanina ng more than 6%. Tapos wala din naman foreigners. Oh. So negative 23.73 million net foreign sell pa sa market natin. Tapos close tayo 6,853.29. So 0.45% nga po yung index. Tapos, syempre, penny stocks pa rin po yung galawan ng ating mga trending stocks. Okay? So, dito na lang muna tayo tumingin kasi ito yung mga medyo hataw yung kanilang galawan, especially itong si RCI natin. So, grabe yung taas nito, no? So, reporting sa Principal's Office ulit si RCI natin. So, nabasa natin yung kanyang disclosures kanina, mamaya tignan natin. Kasi nag-close siya is, pero nagsiling to, no? 49.63%. So, grabe yung ano, meron pa siyang, may naganap pa na black sale kanina eh. So, meron kayang ano, may rumors kaya dito kay RCI. Wala akong makita sa ano eh, sa invest natin. Baka meron ako nakakita pa konti-konti bago so ibenta si RCI natin. Pero hindi. So black sale lang yung nakita natin na malakas na nangyari kay RCI. Ewan natin kung pump ba yan o ano. So grabe yung tinas niya, 49.63%. Pero walang foreigners. So negative 1.02 million. Uh, net foreign sale po itong si RCI natin. Tapos si PHR, okay, ano ba nangyari dito? Pumitik din. So pangalawang araw na pala pumipitik. So na malakas si PHR natin nung Friday at saka ngayon. So ngayon nag-up siya ng 18.82%. Ito naman ang usapan, backdoor listing. So meron na ba? Meron na ba nakabili sa kanya? Wala pa naman eh. Pero nung huli, di ba, ang usapan dito, kaya naman siya nag-spike last time. Merong ang bibili sa kanya dati si Enrique Rason tapos hindi natuloy. Tapos another investor, pumitik na naman siya, parang wala din naman. Tapos ngayon pumipitik ulit si PHR natin. So negative 598.2 million net foreign sales si PHR. FCG, eto pinag-usapan siguro to kasi patuloy na bumabagsak. So marami nagtataka sa pag-drop ng price niya. Pero kung titignan mo yung history ng chart niya, meron kang makikitang pattern din eh pag nauntog yung price niya. So mamaya silipin natin. So nag-drop siya negative 2.94%. And then meron siyang 32K na net foreign buy. Tapos si Ani, ayan, nag-trend si Ani. Si Green, di ko nakita eh. Pero nag-up si Ani ng 2.99% and then meron siyang 229K net foreign sell. Si Plus, ito winner. So, ilang araw na to. So, nasa ano namin to eh, nasa group, parang stock pick sa group namin. So, pero over ano na siya, sobrang taas na yung ginalaw niya. So, 6.17%. And then, eto maganda sa kanya. May nagtagatulak si Plus eh. Meron siyang 35.09 million net foreign buy. So mukhang gusto pang pitikin itong si Plus. And then sa mga blue chips, ito yung winner natin, si Metrobank kasi biglang nag-upsurge. So ang maganda dito kay Metrobank, kaya din siguro pinag-usapan na rin siya, umakyat siya, bukod sa umakyat siya ng 6.83%. And then meron siya net foreign buy na 175.28 million. So malakas yung tulak niya. Ang maganda sa kanya, namigay siya ng halos 5% ba yun? 6% na dividends. Pumalik siya, tapos umakyat siya ngayon ng 6%. Kabaliktaran ko, napasin nyo, kabaliktaran yung nangyari kay LTG. Si LTG, parang ganun din, nag-drop ng 5% yata, 3%. Meron siyang dividends, nag-upsurge din ng ilang araw, tapos ngayon nag-drop naman siya na 6%. So parang opposite yung nangyari sa kanila after nila magsabay. Yung mga merong dividends na stocks natin. Panalo to kasi meron siyang, bukod sa dividendo, meron pa siyang breakout ng price. Ayan, so masakit yung lalamunan natin. Okay? Ayan, so yan po yung pinaka-summary
ng market natin for today's trading natin. Okay? So as usual guys, sa mga bago dito sa channel natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold in stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po. Ikaw po bahala mag-decide kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po dito para updated ka sa reviews or kung gusto mo, join ka sa trading group. Kasi sabi ko nga may mga stock picks tayo, may mga bodega picks. And then meron po tayong trading community. Okay? So double check mo na lang yan. Sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po doon sa mga nanonood dito sa channel natin. Paki-like na lang po yung ating video. So check na lang, company reviews, wala pa. Profit or loss, yung mga sample trades, yung ating mga basic indicators. Nag-aral ka ba over the weekend? So kailangan may strategy talaga. No? Building yung fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSC stock market studies naman. And then follow mo po ako dito sa crypto ko to. So medyo nanghina na yata si crypto mamaya. Silipin natin siya. Hindi ko napansin yung ano eh. Pinakasama rin niya. Okay, social media, Facebook account, follow mo na lang po yan para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page. Follow mo na lang po. Bodega Pick, yung ating articles dito sa local, dito sa US, at saka dito sa Cryptos, tapos Money Earners. Tinamaan yung mga website ko dito sa ano. Kasi gumagamit ako ng ano eh, ng AI. So si ChatGPT. Pero ayaw ngayon ni Google ng ano eh, ChatGPT. So kailan natin i-revise yung mga articles na ginawa natin. Okay, so follow mo na po yan, yung mga side hustles natin. Palaboy Trader na Twitter account. Dito muna tayo sa pinaka-summary. Meron na. Okay. Ayan. So, not so good. Net foreign sale pa rin tayo. Hindi bumalik eh. Kahit 1 billion dun sa lumabas na 4 billion dito sa market natin. Kaya most likely pakiramdam lang natin since medyo nahirapan na talaga tayo sa 7,000. In the short term, maghanap muna ng support si PSE until bumalik siguro yung ilang billion doon sa 4 billion na lumabas. So 23.73 million net foreign sale and then panalo dito is finance. So gawa niya ni Metrobank natin. Taas ng galaw niya, 2.95%. At saka si properties, nag-bounce ng konti, 0.64%. So medyo ang talo si service sector natin, negative 1.05 and then si holding firms natin is negative 0.04%. Okay? So ito yung mga binenta ng foreigners, China Bank, ASN, APF Gen, MER, SCC, DNL, FB, Monde, dami no? CHP, IMI, ACAGI, DMC, Ali, Crits, Emirates, SM, PH, Globe, Tel. And then, yung mga binili ng foreigners, BDO, BPI, CNPF, Emperador, nag-bounce si Emperador natin. AAB, SM, AREIT, CPG, dito ICT at saka si Plus naman. Okay? So tapos sa ibang news, San Miguel, nag-drop din siya, negative 1.9. Is no longer pushing through with a plan to construct 95 billion Pasig River Expressway. AEI minus, nag-drop din, minus 2.78. Power Corporation and Sysnet Integration inaugurate their 3 park in charge electric vehicle charging station ba napunta sa electric vehicles. Tapos sa Global Ferronickel, si FNI, net income down siya ng 15.9%. So ito siguro yung pina-price ng ng galawan ng mga minings. So medyo mahina yung kanilang earnings. Converge. Ayan, medyo nagulat din tayo kay Converge kasi nag-up siya ng 3.02%. Pati si ASN yata medyo nag-bounce. Net income is up ng 22.3% attributed to increase in revenue and cost savings. Ayan. So wala nang problema fundamentally dito kay Converge natin. So hopefully bumalik na yung foreigners. Foreigners pa rin naman kasi nagpapaangat ng price nitong si Converge natin. Okay? Tapos Aboitiz, bumagsak yung price. Si AP pala yun, no? Aboitiz Power yun. Pero ito si Aboitiz Equity Ventures, full earnings below forecast din siya. Ayan. So ano ba? Nag-drop siya ng ilang percent. 75% and consensus forecast 96%. Okay? FNI, so mababa yung earnings. Ito yung recap natin, no? 6853. So 0.5 nag-bounce naman. Kailan untog, oh. Untog din yung chart natin. Ito si Aboitiz Power nag-drop to. Inline yung kanyang earnings sa forecast
Pero meron siyang ex-date eh. Alam ko ex-date niya ngayon. So, nag-price in sa dividends yung mga nagtataka bakit siya nag-drop. So, ito yung mga winners sa crypto. Si OM, Front, Floke, si Pepe, ano ba yan? Pepe, REI. Ayan. So, ang tataas ng galaw, no? 500% pa naman. So, 1,000%. So, laki, no? Alam lang natin na yan yung mga tataas eh. Si Bulan Master, so meron siyang follow-on public offering. FOO. So mga preferred shares to. Pero malaki nga eh. So 7% oh. 7.58 eh. 8.25%. So alam naman natin hindi masyadong babago yung price ni si Bulan Master, di ba? So maganda to doon sa mga gusto mag-invest lang sa dividends. Pares, mas mataas yan ng konti kay kay Pag-ibig. Kaya lang si Pag-ibig kasi mas mababa yung risk kaysa dito kay Sibulan Master natin. Converge, okay, higher by 5%. Okay, puro Converge. EEI, basa natin yan kanina. AP, in line with forecast. Converge, puro Converge. Robinson, offices unveils Tolis additional Cybergate Iloilo Towers. So meron siyang bago. Nag-update yata sa kanina sa mga properties. Puro Converge EEI yung na-post natin. DFNN plans 450 million private placement. Ayan, meron siya. Nickel. So, renewable subsidiary is projected to achieve half of its goal developing 1 gigawatt of renewable energy by 2025 pa naman. Ayan. So, medyo lugmok din yung price niya. Pero meron siyang upcoming dividends. Baka ito na yung bottom ni nickel natin. PLDT. So, diyan na tuluyan yata yung yung upsurge natin last time, Robinson, San Miguel. Pare-pares lang pala yung mga na-post ko na Philippine Central Bank expects a balance of payment surplus of 700 million this year. Yung mga REITs natin, PX gets additional funding for Silangan project. Tapos CLI, meron siyang dividend for preferred share sale. Okay, so yun yan. Tapos yung pa rin. Chocolate Hills pa rin natin yung naka-post dito. Ayan. So yan po yung galawan natin. Last Friday, hindi ko nakita yung summary ng US market natin. Mamaya silipin na lang natin siya. Ayan. So guys, yung mga gusto ng guides sa trading sa Philippine market, as usual po, yung ating plugging. So pwede kang sumama dito sa Patreon channel natin. Open po yan anytime, and then kung gusto mo ng trading group, meron po dito sa Patreon naman natin. Okay, so double check mo na lang. So punta tayo dito sa pinaka-summary ng index. Okay, parang pakiramdam ko parang pullback na pullback gusto mag-pullback ni PSE natin. So parang yung nakikita natin na galaw kasi medyo broken pa rin yung di ba? So sabi natin medyo nag-break tayo dito sa support. So tapos 7K hindi natin magawa. And then nag-bounce naman siya na. So okay. Meron tayong 668, 6783 na tinitingnan sa kanya. Kasi yung parang yung galaw ng index natin, wala pa rin kasi yung foreigners eh. So mag-speculate tayo 23.73 million with foreign sale. Baka ito yung parang nakikita natin na pullback. So may pullback kasi tayo last time, di ba? Meron dito at saka meron din siya dito. So siguro dapat lang natin tignan yung yung pagbalik ko ng MA9 saka 20 no. Yung pinaka telltale sign na tapos na yung yung rally ng market natin. Kasi last time nag din naman siya yung first na break siya dito, bumalik pa rin naman siya. And then nagkaroon pa siya ng another peak. Ito yung parang first time na mag-break tayo dito sa Ito ba o ito? Yung pinaka first time na mag-break tayo sa trend ng market natin. Pero parang ito, yung first time na mag-break siya dito sa trend. So iniisip ko, so baka meron siyang pullback na ganito and then saka ulit siya gumalaw. So hindi ko na compute pa yung 4 billion ba na lumabas sa market natin is yun yung total ng mga pumasok dito last time. Pero parang mas mataas pa rin naman kasi kung yung 4 billion na yun na yung total ng pumasok na foreigners last time. Dapat mas malakas pa yung drop ng market natin. So makikita natin for the coming few days. Ayan, kung yun na ba talaga yung ayaw na bumalik ng foreigners natin ngayon. So isa pa din naman yung direction ng RSI at saka MACD. So pa-pullback yung sinasabi na galawan ng market natin. Okay? So anyway, at least meron ng bounce sa finance nga lang karamihan. Ay si Metrobank 6.83 kaya nag-trending. BDO, nag-breakout ba si BDO? Bumalik lang siya. 3.38% si BPI 1.7, nag-spike siya.
So nag-spike pala siya kanina. Tapos maliit lang sa property, so 0.8, 0.4, Jollibee 1%, tapos sino pa ba? GGS 0.39, late naman ang bounce. Emperador 1.2, Bloom nag-drop negative 0.50. DMC ito nag-bounce 3.77%. Ayan. May ano din siya, malakas na drop and then bumalik din yung price. So yung mga losers sa big cap, si ICT, so 2.48 si URC. Meron na siyang dividends na parating. Ayaw pa rin talaga ni URC, no? Nag-breakdown sa ano sa candle. Ayan, hindi naman kasama sa trending natin. Tapos si Pure Gold, PLDT minus 0.96, AP. So ito yung sinasabi natin, may ex-date kasi dito na actually panalo pa rin yung kumuha ng ex-date kasi 6% siya, 4.58% lang. Pero kung may charge na 1%, halos ganun na rin pala yung drain up ni AP natin. AGI, 1.2. Tapos ito si LTG, ayan, binawi din niya yung mga gains niya. So nagpalitan sila ni Metrobank naman natin. Okay? So yung mga winners, si RCI, syempre 49%. Just, ano ba to? Dalawang trades lang, hindi siya hindi siya valid. Ito si PHR 18%, si X nabuhay 8%, nabuhay ulit si X. BHI 7%, si Medic, nabuhay si Medic 7%, si Plus, ito ang pinakamagandang trend, no? Bagger si Plus. Si Bell, nabuhay si Bell natin, no? 5%, MRC at saka si DMC. So sa losers natin, Apollo, ayan, ito yung inaabangan ng marami. So wala. Nag-drop siya 16%, ACR. Ayan, kinain na rin ni ACR. Ito lang kasi mahirap, no? Hindi natin matansya kung sino yung tutuloy eh. Yung mga next na RCI, Lodi, wala. Drop, LTG, ayan. CHP, ayan. Hindi natin napapansin pero unti-unti nagdi-distribute na si CHP. Wala pa rin kasi yung price niya eh. AP, Mark, wala si Mark pa, drop pa rin. At saka si IMI. So, kinain din niya yung gains niya. Okay? So, yun po yung mga winners at saka losers dito sa market natin. So, actually, selected few lang yung maganda yung galawan for today's trading natin. Okay? So, tingin tayo dito sa US market. Okay. So, based dito sa galaw ng US market, parang mix sila, no? Pero parang paakyat naman. So, hopefully bukas meron na foreigner na bumalik sa atin. 0.69% up, Dow Futures 0.05, S&P is 0.34%. Okay. So, medyo maganda naman. Nag-bounce ng konti dito sa global markets, dito sa European. Okay din siya. Laki ng bounce sa Japan 2.67. Ayan. So, halos nag-bounce naman lahat. Ayan, konti lang yung nag-drop pero bounce day pa lang ngayon. Ngayong Monday, ayan. So okay. Kala ko meron pang additional na drop yung market natin. Ayan, so nag-bounce din kahit paano si Bitcoin. Ayan, bumabawi na siya 68K yung ating price, Ethereum 3.6 and then si BNB bumalik na siya below 600, 569. Ayan, so yung iba medyo mix yung galaw na. Kasi marami pa rin nakikita na mapula. Ayan. Pero yung iba parang nag-bounce naman yung galawan. So, kumbaga parang sideways ng konti yung galaw din dito sa bandang cryptos natin. Okay? So, pag-usapan natin mabilis yung ating mga trending stocks. Ayan, salamat po doon sa mga nagla-like sa video natin. Unahin natin si RCI, si Ling. So hindi ko na kayang lagyan ng technical kasi parabolic nga po yung galaw. So binobomba kasi 100 million eh. Tapos may nakita pa na black sale kanina. So sino ba yung dalawa na yun? Nakikall yung balita. Hindi ko na siya nabuksan. So pero ang nakita ko lang is yung disclosure ni RCI which is same pa rin naman last time nung last na nag-report siya. So ang sabi niya dito, please be advised that RCI has no knowledge of information that may account for the unusual movement of its stock price. Ayan. So, tayo lang yung nagtitrade dito kay RCI natin. So sobrang strong ng galaw natin ha. So watch out na lang syempre kung nasa loob ka. So mabilis lang yung
yung instinct mo. So 2.26 yung sinasabi niya na next na resistance. So marami siya resistance dito sa kasunod na area natin. Last time siguro wala masyado mula 0.4 hanggang 1.7 kasi nag-drop maraming distribute siguro. And then ito na yung area na maraming nagtitrade sa kanya. So tingnan natin yung area kung saan siya nauntog. Ayan. So ito yung pinaka next na resistance dito sa bandang taas natin. So siguro unless may makita tayo na catalyst talaga kasi hindi rin natin alam kung bakit umakyat si RCI. So baka mahirapan siyang basagin tong 2.27. Tingnan natin. Dati last time kala natin mangungulong na si RCI pero dumiretso pa rin naman yung price action niya. So with regards sa story naman niya, since anong oras siya nag-spike? 9:30, may pullback pa siya ng konti, tapos umakyat. Around 9:40, pinitik na yung price action natin siguro. So hindi ko alam kung nag-coincide to dun sa block sale. So pwede nyo i-double check kung ito nga yun. Pero lakas ng So after ceiling niya, hindi na bumaba yung price action natin dito kay RCI naman. Okay? So careful na lang kung meron kang hawak sa kanya kasi hindi pa rin natin alam bakit siya umakyat. Ang support is, tama ba? 1.58 o mas mataas ng konti. O sige, lagay natin dito. Pwede siguro dito, no? Ayan. So, meron dito at saka dito. So, 1.73 yung pinaka-support. And then, siguro dito, ito yung pinakamatigas. Pag na-break pa rin to, 2.27, balik siya dito sa previous na console areas, which is, ang pinakamataas niya dito is 2.92. Ayan. So, too early to say pa naman yung batang taas na yan. So, ito muna yung titignan natin. From 1.7 to 2.27 na galaw. Nakalampas na kasi dito sa bandang baba. Ito yung trend na nakikita ko sa kanya. Pero very volatile siya kasi lakas talaga ng sipa niya, no. Hindi kaya ng technical yan. Ayan. So yun na lang po. Congrats doon sa mga meron sa kanya. Next, PHR. So lumalabas dahil sa medyo maganda yung galaw niya. Grabe yung galaw niya. From the last 2 days na trading natin, so nag 50% siya, no? 40% na siya ngayon. So parang ang usapan ulit sa kanya, kagaya nung nag-run siya ng gap up dito, si Bloom yata yung si Enrique Rason yung gustong bumili sa kanya last time. Pero hindi naman natuloy. So nag-drop siya ulit. Tapos ngayon is naitulak na siya. So medyo nauntog siya ng konti dito. So meron siya resistance. And then pinaka-support is dito sa 0.91 level. So parabolic din to, hindi rin natin hindi natin kaya sa technical maliban na lang kung mag-drop siguro siya, then meron siyang bounce back. Pwede mong gamitan na Fibonacci. So si RCI pala, hindi ko tuloy nabanggit, nag-up siya ng 49.63 and then foreign sell ng 1.02. Tapos itong si PHR, nag-up po siya ng 18.82%. So mataas siya. And then 57.82K net foreign sell naman siya. Okay, so yun lang naman. Ang pinaka-rumor sa kanya sa Investa is merong backdoor listing. So which is hindi naman natin ma-prove pa. Pero anyway, based sa price action niya, so ngayon kasi maraming miracles na nangyari sa mga stocks natin. So minsan hindi natin matansya kung yan na nga ba yung pinaka totoo na catalyst niya kasi si RCI hindi rin naman natin alam bakit pumipitik ng sobrang lakas po yung kanyang price action. So anyway, based on support and resistance, so ang pinaka-support natin sa kanya is 0.9 and then may chance na mag-retest dito sa 1.09. Malakas yung niya, volume niya. Nasa 25.13 million naman. So anyway, dalawang penny stocks pa rin yung ating mga stocks. Next, FCG. Okay, may hawak kay FCG natin. So medyo bad kasi yung closing natin after niya mauntog. So pero kung titingnan mo siya, pag nauntog siya dito sa 0.76, meron siyang ugali na ayan, medyo broken na yung mga trends natin. So meron siyang ugali na ito naman pangatlo. 1, 2, 3 and then saka siya nag-pullback na malakas. Ito isang swing lang
and then nag-pullback ulit na malakas. So ito, after mag-swing dito, nag-pullback ulit na malakas. So ang nakita ko sa kanya, meron din siyang pattern kahit papano na naglalabasan yung mga traders natin kapag nauntog na siya. Ayan. So siguro konti lang talaga yung yung volume. Malaki din naman yung volume niya, nasa 25 million. O marami lang talagang chance sa ibang stocks kaya nag-aalisan kay FCG natin. So negative 2.94%. Nanganganib yung support. So kung medyo mabasag yan, dito tayo aabutin 0.6. So negative 2.94% and then meron siyang 32.33K na net foreign buy. Okay? So biglang patay yung niya, yung parang dito biglang patay yung yung RSI level naman natin sa kanya. Okay? So pahinga muna si FCG natin. Mukhang SPMEC. Hindi ko na naririnig to Okay, so nagano din siya, parang SPMEC na yun. Galaw nitong si FCG natin. Okay, so bukas kaya trending ulit si FCG natin. Next, winner, Ani. So nag-up siya ng 2.99% and then meron siyang 229K net foreign sell. So based dito sa galaw niya, buhay naman siya. Okay, so nag-bounce siya ng konti ng kandila. No? So nag-bounce siya dito sa MA9. So tingnan natin kung aabot siya dito para doon sa mga nagsiswing trade. 0.7, pinaka-next na resistance. And then, based dito sa galaw po niya is MA9, yung pinaka-support natin. O kung gusto mo dito sa bandang baba is ito. Ito yung pinaka-support natin sa kanya. 0.65. Ayan. So, yan lang muna. More on technical bounce siguro si Ani. Wala naman tayong news sa kanya eh. Kung ano yung good news. Si Green ba sa pasilip na red? Si Green nag-bounce pero mapula yung kandila niya. So halos parehas naman yung itsura ni Ani at saka ni Green natin. So si Ani, alilate lang kasi yung mga kandila na natin dahil sa mga malalakas na drop naman last time. Okay? So yun lang muna. Medyo bullish ng kaunti. And then si Plus, congrats doon sa mga nag-hoodle. Okay, so taas ang galaw na ito. Pero overbought na, no? RSI 83, parabolic na rin to, no? So diretsong umakyat siya eh. Kasi, di ba, all-time, tama ba? All-time high. So, pwede ba rito? Parang pwede dito, no? Yan. So, base dito, ayan, no? Sumunod siya dito, dito. Yung maganda kung aabot siya dito sa bandang taas. Kasi nagpaparabolic yung yung galaw. So, medyo mataas ba? Okay, so anyway, yan yung sabi ng Fibonacci natin. Kasi hindi na kaya ng to eh. Hindi kaya ng trend lines. Pag naglagay tayo ng trend lines sa kanya, so hanggang dito lang siya. Kung saan siya nauntog nung Friday ng konti, pero nag-breakout siya. So most likely, may touch dito sa 10.6. Hopefully, bago mag-pullback kasi medyo obvious na yung yung chart ni Plus. So 6.17% up. Pero meron siyang tagatulak Ayan 35.09 million net foreign buy. So meron siyang taga-buy. So ganda lahat ng indicators ni Plus natin, no. Bagger na tong si Plus. And then lastly si Metrobank. So maganda dito, meron siyang dividends. Ayan So meron siyang 3.4, meron siyang 2.56. So 6%. Tapos umakyat pa siya ngayon ng 6% ba? So nag-drop siya and then bumalik siya. Doble panalo yung yung mga holders ng blue chips natin na si Metrobank. So nag-ano kasi siya, nag-breakout na. Ayan. So pinaka next na resistance is 68.25. Hindi kayang profit taking to bukas kasi ang laki ng ngayon lang tayo nakakita ng ganyang candle sa kanya sa tinagal-tagal. Tingnan mo lahat ng kandila natin sa kanya. Ngayon lang tayo nakakita ng ganito. Sobrang upsurge na candle niya. So 6.83%, meron siyang 175.28 million net foreign buy. So very good para sa uh, blue chips holders natin. Ayan. So maganda sa kanya, hindi pa overbought yung galaw natin. Ayan. So, yan lang muna yung ating review for today. So, hindi man lahat nag-bounce after ng major drop natin last Friday. Ang mga winners natin, yung mga winners pa rin last week, di ba? RCI plus PHR Friday, gumalaw din siya. And then, yung tatlo na yun. Yung pa rin naman yung gumalaw lang sa market natin. Yung iba nag-bounce ng konti. Pero ang worries natin as of now is yung net foreign buy na, net foreign sell na 4.3 billion last Friday, hindi bumalik. So baka mag-retest talaga tayo dito sa 6
6,800. Worst case scenario, balik tayo na 6,700 sa index natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review ngayong Monday. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel po natin. Join ka sa group kayo sa Crypto Ko To. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, Patreon. Sa mga gusto pong guide dito sa market natin, sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.